Sumainyo ang Panginoon. Ngayon po, katulad ng itinahayag, ang unang linggo ng Kwaresma. Nakita natin, ako po ay nagkaroon ng time that resurrection. Ang topic natin ay tungkol sa diablo. Ang tawag natin ay spiritual warfare. At katulad ng pinahaniman ko ng ipapelo natin ngayon sa araw nito, mayroong pagtutungganian. Palagi tayong tutuksuhin ng demonyo. Kahit na si Jesus ay tinukso ng demonyo. Yung panunokso ng demonyo, isa ko yan sa pag-aatake. Isa lamang. Maraming bagay at pamamaraan ng pag-aatake ng demonyo. Sabi na natin kahapon yan, yung ordinary panunokso. Pero hindi lang yan. May mga extraordinary attacks. Katulad ng halimbawa na obsession, repression, infestation, possession. Pero ito, ordinary attack na nagpapahayag sa atin na rin, palagi tayo maatake ng demonyo. Diba nga mo sabihin, Father, hindi naman ako inaatake ng demonyo. Dalawa lang yan. Una, ay baka magkaibigan na kayo. Kaya hindi ka na inaatake. Kasi ang inaatake naman ng demonyo ay yung sa Diyos. So kapag hindi ka na inaatake ng demonyo, baka ang ay akin ka na. Or pangalawa, hindi mo alam na inaatake. Na inaatake ka na. Kaya hindi mo malalabanan. Hindi mo alam. Sabi nga, kaya napakahalaga yung patuloy na pagkilala at makita natin yung pagkilos ng kaaway. Kasi tawag ko mga Demielin, the secret weapons. Pero mahalaga mo makita kasi anything that you do not know, you cannot measure, ay you cannot manage. Hindi mo mabibigyan ng solusyon ng isang bagay na hindi mo alam. Hindi mo alam eh. So, kano ka na kaagad. Kaya ipinaalala sa atin sa araw na ito at tuwing unang linggo ng Kwaresma natin, inaatake tayo ng Diyos. Kaya anong gagawin natin? Malaman natin, mapaglabanan natin kung paano natin magtagumpay laban sa Diyos. Bahagi sa makita mo natin lahat tunutusin ng mga sumusunod kay Jesus ay may pag-atake. Di sa rin yung panunukso ng demonyo. Na nakita natin yung demonyo ay rin magaling manukso. Anong sabi niya kay Eva kailan sa unang pagbasa? Totoo ba? Totoo ba ang balita? Minsan nalilinig namin, totoo ba ang balita? Magipag-chismisya ng pala sa iyo. So anong sabi ng demonyo kay Eva, totoo ba? Na kapag kinain ninyo ang bunga ng puno na nasa gitna ng hardin, ay hindi kayo mamamatay. So, kaya makita mo natin, hindi naman ako magpapakita sa iyo ng demonyo na kung tawagin namin ay mabait. Sorry na sabi na natin ay mukhang nakakatakot. Bahagi yung magpapakita yung panunokso ng demonyo saan? Yung pangihikaya. Bahagi, bigil lang tayo. At yan sinungaling. Kaya nga sabi niya hindi totoo na mamamatay kayo. Hindi naman ang ganda namatay si Eva, si Adan, pero
dumanas ng kamatayan, pagkataon na kung saan ay tayo ay naapektuhan ng kanilang pagkakasala. Pero yun, pag-ingatan natin sapagkat maintindihan natin kung paano ba umatake ang demonyo. Pinupukso ba tayo ng demonyo? Dapat nalalaman natin. At kinakailangan din, malaman natin sa ating sarili natin, ano ba yung ating kahinaan at lakas. Kasi baka mamaya mas alam ng demonyo yung ating kahinaan. Hindi natin mapagdalabaran. Nakadubog na pala tayo sa kasalanan. Kaya napakahalaga na makita natin yung pagkilos. Kinakailangan natin ng patuloy na pag-aaral. Kinakailangan natin makita ang ating kalaban na saan ka inaatake ng demonyo. At yun, kapag nakita natin, mapaglalabanan natin. Ang bahagi yun na kung saan ay pinakalaban sa atin natin, ang bawat kasalanan, ay may consequence. Kasi makakala natin na kahit yung kasalanan na very personal, mayroong epekto yun. Kahit ikaw lang nakakakita at sa sarili mo lang ginawa, may epekto yun. Kaya nga pinaalala sa atin, sa ikalawang pagbasa na na lahat ng pagkilos ay may epekto. Ang kasalanan ng isang tao na ipinahayag ko sa ikalawang pagbasa, ang kasalanan ni Adan ni Eva, naka-apekto at ang dulot ng pagkakasala sa mga. At ipinahayag natin yung pagsunod ni Jesus ay alin naka-apekto at ang dulot din ng kaligtasan sa marami. Huwag natin kalimutan, there is always a consequence or consequences. At sana, lalong-lalo sa mga magulang, turuan ninyo yung mga anak as to sa level. Sinisure natin sila sa mga consequences. Hindi, hayaan yung malaman nila kapag may ginawa sila ng sama, may epekto yan. At kinakailangan maintindihan nila kasi bakit, hindi sila pagtututo. Kasi bahagi yun gawa ng ama, late na rin ama. Pero dapat nilang malaman natin kapag may ginawa silang masama, yan ay may epekto sa kanila sa mga tao na sa paligid nila. Kaya marami yung ngayon irresponsible. Kasi bakit? Hindi nila namamalayan na may epekto pala yung kanilang ginawa. Bakit? Kasi nga, yung pagpapalaki rin sa kanila, yung bahagi ng pagkilo sa kanila, makakala nila ay walang epekto yung paggawa nila ng masama. Maalala ko kanina, kasi kapag bahagi yun, minsan may ganong klase ng pamamaraan ng demonyo, limituhin tayo. Kasi bago mag-misa kayo ng voice mass, naalala ko, ay nagluluto yung mga sakristan para sa umagahan. At ang kanilang kinuwang kanta sa YouTube ay ganito, parinig ko sa katabi. Ay hindi naman ako masamang tao. Pumapatay lang ako. Sabi ko yung bahagi yun. Distorted. Ay yun. Kapag gano'n yung kaisipan natin, naapektuhan na tayo ng demonyo. Nalinlang na tayo. Hindi, no? May epekto ang paggawa ng kasalanan. At yun ay kinakailangan natin pananagutan. Para maintindihan natin, kinakailangan maging responsable tayo sa pagkilos. Kaya rin po, no? Sabi nga natin sa pag-usapigap namin na labanan ng kasalanan, anong sabi ni Jesus? Anong sabi niya? Dumayas na sa tanas. Kasi hindi ka naman nagkasala, aksidente lang, no? Bahagi yun, mayroon ka rin kapababayaan. Bahagi yung ang tao ngayon ay umiiwas sa
responsibilidad. Ba't mo ginawa yan? Pinukso ako eh. Para tayong si Eva si Adan. Nung tinanong ng Diyos si Adan, bakit mo kinain? Ang itinuro ay si Eva. Nung tinanong si Eva, ba't mo kinain? Ang tinuro ay yung ahas. Bahagi mo na huwag natin kalimutan na alin. Ang kapangyarihan ay nasa atin. Kung tayo ay magpapatukso o labanan ng patukso. So ano ang uri ng anak ng demonyo? Ay pwede natin sabihin, lumayas ka sa talas. Yun ang sabi ni Jesus. Bahagi mo, lumayas ka sa talas. Huwag natin hayaan ang matutunan. At pwede rin sabihin yun. Sabihin na natin ninyo, lumayas ka sa talas. Sa pangalan ni Jesus. Kung kayo yung tinutokso, kung kayo yung tinutokso, kung yung kapitbahay yung tinutokso, ay turuan sila, hindi nyo pwede mapalayas yun. So bahagi ko yun. Kaya pagkakataon, lumayas ka sa talas, sa pangalan ni Jesus, at pumunta ka sa pangalan ni Jesus. Bahagi ko yun. Utusan mo na pumunta sa pangalan ni Jesus. Mahalaga yung bahagi na yun. Bakit? Kapag hindi nyo sinabi kung saan siya pumunta, baka malumayas. Baka pumunta sa pinagin ko. Yung pinagin naman ang atakihin ng demonyo. So, bahagi ko yun. May karapatan tayo. Kaya kung tayo nagkakasala, nagbigay tayo ng pag-aapupa. Sige. Okay yan. Gagawin mo yan. Pero kaya natin paglabanan yan. Kaya rin mo, yung ating mga marangal na ginagawa ngayong panahon ng Advent ng Quaresma, pag-aayuno, abstinensya, panalangin, kawang-kawa, hindi mga sangkap na pwede natin gamitin. Pero, huwag natin kalimutan na nasa kapangyarihan natin na magpalayas ng masamang espiritu sa pangalan ng Jesus. Para mapaglabanan natin yung kanyang mga pag-aagami. Kasama din yung alin, yung panulokso ng Diyos. Pero kung sakaling man, tayo ay nagpatukso, sabi na natin, ipag-umpisa natin. Ipag-umpisa natin. Bahagi ko yun. Ayun, kung talagang hindi natin maiwasan, ipag-umpisa natin yung ating kasalanan. Pagkakataon, paalala nyo sa darating na March 10, iniaraw ng Martes, natin ng 5 ng hapon hanggang 7 ng gabi, meron tayong kumpisa ng bayan. So, umahari kumain na tayo agad ng alusito, marami naman yung magpapakumpisan. At bahagi yun, makakita mo namin, kasi hindi namin makakapit yung kaganapan ng paglilinas ng Diyos kung hindi tayo nagiging kasama. Sinudali ko yun eh. Kasama yan na labanan ang mga pag-aagami ng demonyo sa pangalan